This is DVBCU, the voice of Christian unity. Kini ang tingog sa Kristohanong panaghiusa, the station that cares for the whole body of Christ. Ang istasyong nagpakabana sa kinatibukang lawas ni Kristo. Tune in for many informative biblical teachings from Genesis to Revelation, and Christian music, classical and contemporary. Paminaw sa daghang mga pagtulunan, giskan sa Genesis hangtod Apokalipsis, ug mga Kristohanong mga awit, karaan o bagong alawiton. The Lord's Prayer in John 17 is its inspiration of this station. Ang pag-ampo sa Ginoo sa Juan 17 maoy inspirasyon ni ining istasyon. Shalom and God bless us all. Narito na po ang programa sa online radio na kikilatis ano ang nasa isipan nila patungkol kay Manny. Si Manny po ay isang born-again Christian at nais niya maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagkapangulo ng ating bansa at lipunan. Is the Pacman God's candidate? Si Manny po ba ay kandidato ng Diyos? Si Pacquiao ba ang kandidatuhan Diyos? Itong programa po ay para sa mga nagsasabi na sila ay anak ng Diyos o born again, na naniniwala na ang Biblia lamang po ang tanging haligi ng katotohanan. Bilang mga anak ng Diyos, ano po ba ang ating tungkulin sa bayan at lipunan? Ahayaan po ba natin na ang sanlibutan ito ay patuloy na rindahan ng dyablo? Sabi ng Biblia sa 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat ang dyablo ay nagkakasala na buhat pa sa pasimula. Ang anak ng Diyos ay nahayag sa dahilang ito upang wasakin niya ang mga gawa ng dyablo. Tayo mga anak ng Diyos ay dapat na tumindig at lipulin ng gawain ng dyablo. Sa ating mahal na bayan na walang ibang bansa para sa ating mga Pilipino, ilagay po natin sa palasyo ang ating kapatid sa Panginoon bilang isang forerunner of the coming kingdom of our King of Kings and Lord of Lords. Magkaisa po tayo na iluklok ang ating kapatid. Sabi doon sa Proverbs chapter 29 verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Si Pablo nagsasabi, of course, in Galatians chapter 6 verse 10 from the NIV, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Hello po! Narito na naman po ang ating programang sabi po nila talagang napaka-controversial itong ating programa kasi nga ay talagang marami tayong pag-uusapan patungkol sa ating election, coming election ngayon. At salamat po sa tayo sa Panginoon na ngayon araw o ngayong hapon po ay mayroon po tayo mga bisita na galing ito sila sa Region 8. Particularly, Bishop Ben is from Tacloban City, and Pastor Ferdinand, Pastor Ferdi is from Dulag, if I am right. Okay. So, ito po ating mga bisita ngayon ay talagang they are seasoned and experienced pastors and teachers of the Word of God, and they had been serving the Lord for some times now. At narito po sila sa atin ngayon kasi mayroon tayong importante na dapat natin pag-usapan patungkol po sa ating controversial na kandidato na ating pinagkakaisahan tayo mga born again.
At sorry to say this, and this is the truth, na itong ating, nakita naman siguro ninyo sa kuan ko, sa Facebook, na itong kandidato natin talaga ay minamaliit. Pero talagang ganyang pag nasa sa Diyos tayo, as far as the world is concerned, we are looked down, and yet of course God is with us. So gusto ko sana magpakilala sa kanila, pero mas mabuti na sila na lang kasi wala ko talaga time na makapag-research sa kanilang kuan. Nakalimutan ko rin. Na-busy din ako ngayon. At siguro unahin ko muna si Bishop Ben Padriguez. Pastor, nandiyan ka? Mabuti sila dahil fluent sila ng Tagalog. And nawawala, mahina. Mahina yung signal mo dyan. Okay, talagang. Pero at least narinig ko kayo. Ganyan yan. Okay Opo. lang, wala kang kuan, wala kang video. Opo. Ang audio mo, okay, naririnig ka namin. You are loud and clear at re-record yan. Okay lang yan. So, Bishop, ikaw muna magpakilala sa sarili mo at susunod si Pastor Ferdy. Okay? Wala, hindi pa siguro siya nakapag-prepare. Okay. So, ikaw muna, Pastor Ferdy. Susunod na lang si Bishop Apo. kasi. Okay, sige, ikaw, Pastor. Magandang gabi po sa ating lahat na mga nanonood at nakikinig. Ako po si Ferdinand Concebido, ang direktor ng World Evangelism Bible College at the same time ay senior pastor ng Revelation Ministry. Ako po ay siya ring kasama ni Bishop Ven sa ating chaplaincy work at dito po sa Religious Affairs ng Office of the Presidential Affairs. Tayo po ay nasa pagsiserbisyo sa ating bayan. Ako rin po ay nag-engage sa atin pong mga beneficiaries ng DSWD FDS. So meron po tayong mga engagement sa community, sa grassroots. At so alam natin ang nasa isipan, nasa puso, nararamdaman ng mga tao, lalo na doon sa Class D and E na mga people group. Okay. Meron pa? Okay. Dagdagan mo pa. Okay. Opo. Bali, ang akin pong passion ay makatulong sa ating sambayanan na talagang makaahon na tayo mula sa pagkakawatak-watak at sa korupsyon na nagpapahirap sa ating bansa. Kaya nga tayo po ay nag-engage at sumusuporta, nagvo-volunteer sa mga pagpapahayag ng kung ano talaga ang dapat na piliin natin sa darating na halalan 2022. At ako po ay umiikot sa Luzon, Visayas, Mindanao at nagkakandak rin po ako ng mga trainings sa mga pastors and leaders at mainly sa message of the cross and at the same time ay sa leadership. But sabi ng iba, masyadong madumi ang politika kaya dapat ay wag akong makilahok. Pero nakita ko na kaya dumumi ng husto ang politika ay dahil ang mga matitinong tao ay hindi nakikialam. At ang mga tao na may mga paninindigan ay ayaw ng makilahok dahil nga masyadong marumi. Pero I think this is the right time for all Filipinos na makialam, lalo na yung matitino. Yung mga hindi matino, wag na makialam. Wag nang Okay. So, talagang Pastor, okay? So, dito tayo kay Pastor Ben. Kibasya Ben, can you introduce yourself? Because actually, I forgot to research. Okay. So, Ben, pero susunod, i-research ko talaga. Dahil hindi lang ito yung katapusan. Ito lamang ay pasimula lamang. Dahil yung programa natin ay hanggang Mayo po ito.
Okay. At I am trying my best to contact at least 3 times a week. So ngayon, pangatlo na kayo siguro. Pag dalawa pa. Okay, Bishop Ben. Good evening mga viewers sa programa ni Pastor Levi Nuiba. Ako po si Brother Ben Padreques, ordained bishop ng Christ is King Mission Fellowship dito sa Tacloban City. Mayroong mga churches dito sa Region 8 at sa labas ng Region 8. At the same time, ako ay isang vision keeper ng ACPIL Chaplaincy or Auxiliary Chaplain for Transformation, founded by Bishop Art San Juan, the late Bishop Art San Juan, ang NACPIL. But dahil ay wala na siya, ang naging NACIB yun at pinaamin ko. So ACPIL, ngayon, Auxiliary Chaplain for Transformation, isa akong vision keeper at ang president ng ACPIL at ito po ay nag-lecture sa supporting sa Government Moral Recovery Program nationwide para sa transformation ng ating panggobyernohan, lalo na sa government sectors in all sectors of the society. Nag-iikot din dito sa whole Philippines, depende sa mga coordinators. Kaya kumusta kayo dyan sa Cebu na nakarating na ako dyan. Invite ako ni Pastor Levi noong 2019 para nag-orient tayo ng mga pastors para sa chaplaincy at para naman sa pag-support kay Manny Pacquiao ay actually sa Region 8 sa Tacloban City ay mga Marcos kami. Kasi wari-wari at saka meet personally Bongbong Marcos, Imelda Marcos. Pero dahil ilang bishop ang tumawag sa akin, Bishop Ben, pwede ka ba makasupport kay ating kapatid si Manny Pacquiao? Sabi ko, pag-isipan ko pa at hindi nagtagal ay sabi ko kagad ilang minutes lang, sige, okay ako kay Manny Pacquiao. Kaya iyan, mayroon kong passion din para magkaroon ng transformation, makaabot ang gospel sa government sectors aside sa ating paglilicture sa Word of God from Moral Recovery Program at support natin kay Duterte rin yung Philippine Moral Transformation. Mas maganda makaluklok tayo ng God-fearing na president at sa lahat ng mga presidentiable ay si Manny Pacquiao isang qualified dyan para magkaroon tayo ng sabi pa nga na ibalik niya yung God-fearing kasi nasabi niya talagang ibabalik niya yung makadiyos na pamamalakad sa panggobyernohan lalo na kung nasa Malacanang na siya. Okay, so talagang dapat po tayo ay makinig kasi itong ating mga bisita ngayon ay sabi pa sa amin sa Cebuano, mga banggiitan to. Okay? Sa to sorry ha na mag Cebuano ako minsan dahil yung dila ko mapipilipit pag magtagalog, hindi na ako sanay. Waray talaga ako, pero halo-halo. Narito na ako sa kuan, waray ako. Pero mahirapan na rin ako magwaray dahil almost 25 years na ako dito sa Cebu at sa Bohol. Kaya ipagpaumanhin po ninyo, pagsisikapan ko na makaintindi po tayong lahat. So, salamat po sa Panginoon. Again, magandang hapon po sa ating lahat sa buong kapuluan. Sakto ba yan yung kapuluan? Archipelago in English, of Tama course. po. At narito naman po, siguro yung iba natin mga kapatiran ay I think this is the 8th times na umiri po tayo of course through the internet, and we are also engaging of course in YouTube because after this I will upload this on our YouTube channel, Studio DVCU PH. At of course, it becomes unlimited as far as the scope of this discussion or interview or whatever na gagawin natin ngayong hapon. So, dahil yung time natin, we have already spent almost 20 minutes, ay umpisa po natin yung ating mga dapat na ating talakayan ngayong hapon po.
Okay, sometimes mabibisi rin ako kasi nagkukuha ako, nag-share. Okay, so itong tanong po ay para kay Bishop Ben. Okay? Okay, ang tanong, Oho. dahil yung tanong ko, minsan siguro kayong dalawa, minsan isa lang kayo, kaya hindi kayo magmungupya. Walang kopya. Pero yung iba, isang tanong lang, tatlo silang sasagot, pero kinukopya nila. No, no, no. Okay, so Bishop, ano bang ang mainit ngayon na issue sa Facebook ko na bakit daw sila ay ayaw kay Manny kasi daw walang pinag-aralan at saka hindi daw siya karapat-dapat kasi wala siyang sabihin natin wala siyang academic credentials as far as the academy is concerned. At parang sorry to say this mga kaibigan pero totoo ito. Sasabihin ko na lang kay sa Himpapawid, alam naman natin yan na itong ating kandidato, Pacman candidate, sinagot na natin yan na talagang siya ay kandidato ng Diyos. Okay, although others will not, but of course as far as myself is concerned, and some of us believes that Pacman is God's candidate because he is a true believer of our Lord Jesus Christ. Alam po natin yan. Okay, minamaliit itong ating kandidato Tama. na parang sabi nila hindi niya kaya. So, Bishop Ben, anong masasabi mo sa ating patungkol kay Manny sa tanong na ito na yung Facebook ko talagang ganyan. Yung mga kaibigan ko ng mga pastor, yung iba mga doktor, At ay yung isang tanong, yung isang sagot ko, sabi ko ay hindi ko na lang isasabihin kay nasabi ko na. So, Bishop, ikaw. Okay, so para sa akin ay una yung pagtingin ng world sa mga candidate ay tinitingnan nila yung academic background niya at the way sa kanyang pagsasalita at yung ano tawag ito, parang na dadala na rin sila sa Facebook na si Manny Pacquiao ay pang boxing ring lang at hindi niya kaya ang pag-lead ng ating bansa as the president. Sa kanila yun. Minsan nanonood ako sa mga comments doon sa Facebook ay talagang kumbaga meron tayong mga 100 na mga comments ay mga 60 ay comment nila na talagang ayaw. Ang 40 ay mga okay naman kay Manny Pacquiao. Kaya doon naman ay pumapasok din ako na okay ako kay Manny Pacquiao. So nakita ko na para sa worldly standard ay hindi siya qualified. Pero para sa akin kaya ako ay nag-support sa kanya dahil mayroon tayong hearing ear to hear what God is saying unto us para sa transformation ng ating bansa. Sa akin ay matagal na akong tumutulong sa transformation ng ating bansa sa magitan ng ating paglilicture ng Word of God. At yung ibang mga presidente noon ay maaaring hindi masyadong God-fearing. Pero paano kung itong dinadaon nila na si Manny Pacquiao ay maging presidente? Ay malaking tulong ito at ang advancement ng Kingdom of God kahit sa Malacanang at sa iba't ibang lugar. Okay, para sa nakita ko sa mga past president ay mga professional at mga degree holder, college graduate o kaya yung mga mayroong mga natapos talaga. At ang sabi lang kay Manny Pacquiao ay 3 months lang sila. Ang sabi nila na 3 months lang daw si Pacquiao ay nakatapos ng kanyang mga bachelor degree. Mayroon akong nakita na talagang pinatutuhanan na nakatapos si Manny Pacquiao sa University of Makati at ang eskwelahan ay na-agree dyan na talaga nakatapos siya sa alternative learning siguro yan. Kaya rin yan, legal yan. At
nakita ko rin na kahit sa kanyang kahirapan ay nagsumikap siya hanggang meron siyang college degree through sa alternative doon sa UMAC, UMAC, you know. So, para sa akin ay hindi ako nanadala sa sinasabi ng world. Ang tinitingnan ko sa kanya ay he is a brother in the Lord. And then he is a God-fearing person. At meron siyang integrity na sa kanyang leadership dahil mayroon na siyang position sa government. Naka 3 terms yata siya sa naka 3 years siya, 1 term siguro or naka 3 terms siya sa pagka-congressman at 1 term sa pagka-senador. Kaya ang magandang kanyang nakalagay sa kanyang political career na nag-elevate siya. Ngayon ay sa presidential naman. Isang nakita ko sa kanya ay meron siyang compassionate siya sa mga mahirap, pulubi, kaya meron siyang kahit pang sa kanyang sariling pira yung pabahay niya sa kanilang lugar. At sinabi niya na pag nandiyan siya, tutulungan niya yung mga Christians para maging makadiyos ng ating bansa. At yan, kita ko at mayroon din sa Facebook niya na pag maging president siya ay hindi magiging mandatory ang kanyang execute ng vaccine. Kasi yan ang issue nga sa ngayon, talagang may mandatory na ginagawa, kaya yon at magkakaroon tayo ng God-fearing government. Pero sinabi siya sa kanyang speech sa scripture, Psalms 89 verse 14, ang sabi niya, righteousness and justice are the foundation of your throne. Mercy and truth go before your face. Kaya yan, meron siyang mga scripture at I do believe Manny Pacquiao, kahit yung ibang mga tao ay ayaw. Sa aking pagtingin sa kanyang mga pag-visit sa iba't ibang lugar ay unti-unti na tumataas ang kanyang ang survey, ang pag-trust ng mga tao sa kanya. Kaya nakikita ko pangaging pangalawa siya, minsan nakakauna siya sa survey. Ngayon. Tama. Iyan lang po ang akin. Nawala po ang sound nyo. Thank you. Dahil kaninang alauna, Hello. mayroon akong Christian jokes. Nakalimutan ko mag-on. Kaya almost siguro 10 minutes walang sound. Nag-review ako. Naku! Hindi ako naka-open pala. Kaya mas maganda yung tatlo kasi nag-isa lang ako, yung kasama ko. Kanina wala siya. Dahil kung isa ka lang makalimutan mo kasi dito sa amin kasi mayroon mga sounds na hindi ko gusto marinig ninyo diyan. Okay. So, hindi po natin dapat maliitin yung kandidato natin o kandidato ng Diyos. Kasi kung dadagdagan pa natin yung, sasabi ko minsan sa kanila, as if you are also insulting God because nung maborn again si Manny, of course, he has that divine nature as we have, all of us. As Christians, we have that divine nature, and that divine nature is enough. The capability that God, whatever sabihin natin yung gusto natin mangyari sa ating buhay, mangyayari yan kasi ang Panginoon nasa sa atin. Siya ang bumabakak po sa atin. Kaya tama ka, Tama po yan. Bishop Ben, na at sinabi po mga nga kanina nga nagsumikap siya kahit sa, of course, ang iba kasi sasabi nila yung formal education ni Manny ay parang hindi kasi siya siguro nakatapos ng elementary, I think grade 5 or grade 6 lang yung sasabi nila. Pero sa katunayan, mayroon Mali po naman yun. government na kuha niyan. It is accepted ni government ng ALS, di ba? Alternative Learning School. Na kung ikaw ay nakatapos, parehas din lang sa kuan. Sa iba yung nag-umpisa ka grade 1 hanggang ganon. Ganon din lang. Pero ang totoo niya kasi maraming nakapag-aral na katapos ng kolehiyo pero parang walang pinag-aralan. Oo. Okay. Diba? So, may dito mga tayo. titulo pero Okay, dito tayo kay Pastor Freddy. Okay, this is for you, yung tanong ko.
Ano ang masasabi mo sa sinasabi ng karamihan ngayon na tayo daw mga Christian ay hindi tayo dapat sumausaw sa politika kasi nga marumi? Although of course yung introduction mo kanina nandiyan na yan, Well, pero ang you totoo po expound more. niyan, Sige. ang ganyang kasabihan ay hindi ho yan na katanggap-tanggap dahil bilang Pilipino dapat tayo ay makilahok. Bilang mga nagmamahal sa bansa natin, hindi po pwedeng hindi tayo tumulong para sa pagpili sa isang maayos na leader. At sa ating nakikita, si Manny Pacquiao ang isa sa pinakamaayos na leader na pwede nating piliin sa darating na at natin itong si dating President Ramon Magsaysay na minahal at talagang napakagaling na presidente ng ating bansa. Subalit namatay nga lang siya sa isang aksidente ng plane crash. Ay isang sundalo at siya po ay mekaniko. Hindi mataas kung titingnan ang kanyang academic accomplishments, pero ang puso kasi na mapagsilbi, ang puso na mapagmahal sa bayan, ang sukatan upang ang tao ay makagawa ng mga dakilang gawa at makapagsilbi ng totoo. So sa ating mga Kristiyano, dahil ang Pilipinas naman ay Kristiyanong bansa, I think dapat ang hindi makialam sa politika ay yung walang takot sa Diyos. I think dapat ang mga walang hiya at mga sinungaling ang dapat hindi makialam sa politika. Dahil ang politika, ang kahulugan nito ay pagsisilbi sa bayan. Ito ay pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Politics is basically serving the communities for the welfare of the communities. Ang problema ngayon, ang mga nakikialam sa politika ay yung mga merong vested interest. Kaya nga, ang mga tao ay hindi na pagsisilbihan. Kasi ang nandiyan sa public service ay hindi mga public servants. Kaya ang panawagan natin sa mga Kristiyano ay magkaisa, makialam, at tayo ay pumili na may takot sa Diyos. Kaya naghihirap ang bansa natin ay dahil sa mga pagsuporta o yung tinatawag na cronyism sa mga tao na ang inaalagaan, pinoprotektahan lamang ay yung kanilang pangalan at hindi ang pag-unlad ng ating bansa. So para sa akin po, ang mga pastor lalo ay lumabas na doon sa mentality ng non-partisan. Bakit po? Wala tayong makikita sa Biblia na sinasabi na hindi tayo makialam para sa pag-unlad ng ating bayan. Ang puso ng Diyos ay para sa mga bansa. Tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Paano tayo magtatago sa apat na sulok ng ating mga simbahan? Samantalang doon sa labas ay nangangailangan ng liwanag, nangangailangan sila ng lasa. Ang mga pastor, lalo na may takot sa Diyos, ay dapat magpahayag ng mabuting balita, magpahayag ng tamang mga paninindigan. Ang mga pastor, ng leader na may takot sa Diyos, eto na, may tumatakbo na. At ang pipiliin naman ay hindi ayon doon sa kanilang ipinapanalangin. Para pong kaplastikan lang yan. Hindi ba? Matagal na tayo nagpe-pray ng righteous leaders. Dahil ang sabi ng Proverbs 14:34, righteousness exalted a nation. But sin is a reproach to any people, to any nation, to any family.
And tunay nga na pagod na ang mga Pilipino, ang mga mahihirap na maging baliwala doon sa mga doon sa matataas na posisyon. Pagod na ang mga Pilipinong ordinaryo. Mabuti yung mga nandiyan dyan sa politika dahil kumikita sila ng limpak. Eh paano yung walang isang kahig, isang tuka? Hindi ba? Kaya ang panawagan natin at ang ating pagtayo dyan, panahon na upang ang bawat Kristiyano ay makialam. Hindi pwedeng tayo ay manahimik dahil tayo tinawag ng Diyos upang ipahayag ang tama, ang mabuti, ang katuwiran, ipahayag natin kung ano ang nararapat. Okay. Can you hear me? Ang wika po ng Proverbs, sabi po ng iba, si Manny Pacquiao, mauubusan ng pera yan. Namimigay lagi ng pera. Pero around 20 years daw namimigay ng pera si Manny Pacquiao, hindi yung naubusan. At dahil po pinangahawakan niya ang salita ng Panginoon, ang sabi ng Proverbs 28 verse 27, siya nagbibigay sa mahihirap ay hindi magkukulang. Hindi magkukulang dahil ang Diyos ang kanyang pinagsisilbihan. Amen. At sabi ko nga doon sa iba, kahit noong nag-umpisa si Manny Pacquiao early years ng kanyang pagiging champion, nung binilang lahat ng kanyang mga naipamigay, higit ng $200 million. Higit $200 million ang naipamigay niya sa mga tao dahil mahal niya ang ating mga mahihirap. Kaya nga, I think, ito ang dapat piliin ng mga tao, yung totoong may pagmamahal sa mahihirap, yung ipinaglalaban ang mahihirap. Magaling nga, wala namang compassion, hindi naman marunong magpahalaga sa mga kumakalaman sikmura. Ay nako, para lang tayong naglalaro niyan kung pipiliin natin ang mga taong katulad noon. Okay. So, salamat Pastor. Talagang nangangailangan tayong mga matitino na lumabas tayo, hindi natin pabayaan yung politika dahil sa kailangan tayo. Ito yung sasabi ni Edmund Burke, yung quotation ni mo, Pastor Ferdy. Sabi dito, all tyranny needs to gain what is it now? Okay. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. So, yan sinabi, in-explain mo kanina nga bakit lumalaganap yung corruption, yung under the table, kasi nga yung mga matitino, yung hindi corrupt, yung mga godly, yung mga makadiyos, ay hindi tayo, parang pinababayaan natin. Kaya sabi ko sa introduction ko sa ating kuwan kanina, na tayo mga Kristiyano ay lumabas na dahil hindi natin payagan ang diablo na nang mamuno na sa atin. It must now be a history for us Christians. It is now time, because as far as the prophecy right now, the Lord is wanted to show His glory, to show His power throughout the world. And right now, God is using people to stand with Him to show the world that He is really God. So, itong dito sa atin sa Pilipinas, bakit ngayon lang? How many, sabihin natin, mga eleksyon na yung lumabay, yung dumaan. How many election? Ilan na? Pero lumipas. Bakit ngayon pa? Lumipas. Bakit ngayon pa lang mayroon tayong Pacman na talagang sabihin natin talagang godly at saka hindi lang sasabihin na born again na fake. Okay? Makikita natin na talagang may heart siya sa
gospel, no, mag-preach siya. Sasabi pa nga ng iba, yung mga pastor na Tama po. nakasalamuhan niya na mahihiya Hindi kay. niya kinakaya mabuting balita. May sabi pa nga nila, mahiya tayo kung halimbawa makasalamuhan natin si Manny, ikaw pastor, mas marami siyang bersikulo na nasa sa ulo niya yung Tama po yan. memorize. Oo. At saka sabi ng isa Nasa yung puso niya ang mga salita ng Diyos. at saka yung sasabi rin ng isang pastor rin na pumunta daw siya sa Jinsan, si Manny every day mag-pray talaga at least 1 hour talaga yun. Hindi mo yan dapat istorbuhin. So, yan ang dapat natin alalahin tayo mga born again ay mga Christian. Na dapat sana na tayo ngayon ay magkaisa. Ang mahirap po kasi, Pastor Levi, ang mahirap kasi tinanggal nga ang Diyos sa politika. Tinanggal ang Diyos. Naging secular ang mindset ng marami. Ay hindi pwedeng tanggalin ang Diyos. At kung pipili tayo ng mga leader, dahil ito naman Pilipinas ay Kristiyanong bansa, piliin natin yung totoong Kristiyano na may takot sa Diyos. Amen. Galing sa Diyos ang karunungan, galing sa Diyos ang kakayanan. Okay, Pastor. Mayroong nagsasabi na bakit si Brother Eddie Villanueva tumakbo ng year 2004 at maraming nag-support sa kanya at isa tayo din nag-support noon. At hindi nanalo. May mga prophets pa nag-speak. Pero sabi ko, maaaring hindi pa right time. Sige lang, at least kung basta meron tayong sinusuportahan, win or lose. May kasabihan no tayo, try until we succeed. Yes. Oo, dapat talaga. Yan talaga. Tayong mga Kristiyano talaga ngayon, para sa akin, as far as my prayer is concerned, kasi noong hindi pa ko talaga kumbinsido na magsuporta kay Pacman, sinasabi nila sa akin, dahil, not actually to brag for myself as far as my, sabihin natin, resume right now, parang kilala na tayo masyado as far as, every day meron tayong broadcast throughout the world, nakikita tayo, parang alam na nila sa akin. Sabi nila, Pastor, bakit, sino talaga suportaran mo na kandidato? Sabi ko, mag-pray muna ako. At saka sabi ng yung mga taga-Pacman, sabi na, Pastor, ito yung suportahan natin dahil yan, Christian yan. Sabi ko, para sa akin, ayaw ko. Okay, in my, as far as my, sabihin natin, intellectual ba? Gamitin natin, sabihin natin, carnal mind. Carnal mind, okay? Okay, sabi ko, ayaw ko. Hindi yan, hindi yan pasok sa aking isipan na, maging presidente si Manny. Ganyan din yung nangyari. But, I prayed, and the Lord gave me yung doon sa Genesis, yung narrative noon si Laban. Ewan ko kung nabasa niyo yung open letter nabasa ko yung yung message mo noon. Yan ang sabi ko sa kanila. To nung tumindig ako, yung iba nagalit naman, bakit hindi naman dapat yan. Hindi mo dapat gamitin yan dahil kay Laban yan. But that is of course talagang ganyan. Pero as far as my ministry is concerned, dahil yung ministry ko rin kasi ay pagkakaisa, unit in the body of Christ, kaya masigasig talaga ako nito na magkaisa tayo. Okay? I am not just doing this na sabi nila kasi yung mga sumusuporta kay Manny, sabi nila pira-pira daw yun. Dahil marami daw si hindi yung totoo yan. Oo. Sabi ko sa sarili ko, kung ito, sabi ko sa kanila, walang suporta, walang ibinigay kahit isang sentimo si Manny nito na ako mangangampanya ako sa kanya. Wala. Sabi ko, ito ay ministry ko. Wala ang my responsibility is not to him but to God, because my ministry is unity for the body of Christ. Okay. Tama po yan. So, yan na po para mga kaibigan ang dapat natin isipin na tayo ay magbigay po ng, sabihin natin, yung bang
We must have to sense that responsibility as a Christian, that because we have a brother that is running for presidency, we have to support him. The Bible says, Galatians chapter 6 verse 10, very clear. Na sabi doon na, do good to all men. But, sabi doon, especially, the word especially there in the Greek is very, it is in the superlative, that is That's right. I forgot, but it's malasit. Yan na, ganyan. Great importance. That is, you have to, it must be cheap on na talaga. Siya sabi ko nga, kung halimbawa, magbigay ka ng 10 piso sa, hindi mo kapatid sa Panginoon, pero kung kapatid mo sa Panginoon, dublihin mo yan. That is how you show Correct. that your brother is more important than others. So, sabi ko, That's right. so supportaran ko si Manny, yan yung versikulo doon sa 1 John chapter 3 verse 16. Sabi doon, we have to lay down our lives for the brethren. Right now, That's sabi ko, right. supportan ko, we have to be loyal even to the end. Bahala na. That's right. Bahala na. Sabi nila matalo, pero hindi ko, I do not accept defeat right now. Dahil hindi pa. Sabi nila, hindi pa tayo. Mananalo yan, mananalo. Sabi ko, I have a faith. Tingnan na lang natin sa Mayo. Oo. Dahil yung binabasihan nila ngayon, yung Social karaban-karaban. media. O yung karaban-karaban Wala na yan. parang bandwagon mentality ba yung tao eh. Kinukondisyon Actually, yung tao. nagrarally na nga yung iba kasi hindi nabigyan ng kanilang payroll. Oo nga. At saka talaga nang nakalungkot sa kuan din sa ating sa ating politika sa Pilipinas. At saka, yung sinasabi sa Proverbs 29:2, in Proverbs 29:2, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when That's right. the wicked rule, the people mourn. Kaya sinong candidate dyan, presidential na mayroong right standing before God or righteousness sa kanyang leadership, yan si Senator Manny. That's right. Talagang ganyan yan. Ang yung bang sabi ko sa kanila na yung kuan ba, if we want a righteous nation, to produce a righteous nation, we must have to produce righteous leaders. Because righteous nation without righteous leaders will never happen. So, kung gusto natin na righteous nation tayo, maglagay tayo ng mga righteous leaders. Correct. Yes, Tama man. po yan. Si Manny ang titinan natin sa core values na ating dinadala sa chaplaincy and sa gobyerno, maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Nasa kanya lahat ng apat na yan. He's a genuine God-fearing man. He is patriotic na nagbigay sa atin, sa bansa natin, sa mahabang panahon ng karangalan sa buong mundo. He is a good Samaritan. He loves people. He has compassion for people. And he's a good steward. That's right. He's a good steward of our nation. So, nasa kanya lahat eh. It's true. But somehow, yung mga tao nga po ay lubha po na bulag sa makamundong kaparaanan at hindi na mga katangian na maayos ang kanilang pinagbabasihan. Yung papel, yung tinatawag na diploma na yan, napakarami hong nagpagawa niyan dyan sa Recto. Sa Raon. Oo, si Manny Pacquiao, simula ho nung bata siya, according to those people who studied his academic excellence, lagi ang first honor. At dahil nga lang sa kahirapan, siya po ay natitigil sa pag-aaral. Pero siya ay nagpursige. Ganun ang nakita ko na galing ni Manny Pacquiao. Hindi siya takot na humarap sa kahirapan, sa mga challenges ng buhay. Kaya nga nagtagumpay siya mula doon sa sobrang hirap ay naging isang bilyonaryo. Tatawagin yung bobo yan, ewan ko na lang. Samantala sa boxing, ang daming mga
ang daming mga tinalo ng mga mga kilala Mexican. Kaya sabi niya kung wala siyang utak ay talagang yung boxing ay kailangan niya pag-iisip eh. Oo, May talino totoo siya. yan. Totoo yan. Hallelujah. So, talagang pong mga kaibigan, mga kapatiran ay mag-isip-isip na po tayo. Sa bagay, malayo pa naman, Mayo pa. We have still almost 6 Oo. months more. Yeah, 6 months. December, January, February, March, April, May. So, almost 6 months pa. At pwede pa rin natin yan sila. Dahil palagi tayong nalangin yun eh. We are always praying because Ang hindi naman natin sila mapilit yung ayaw pa eh. Tama po, tama po. Yeah. Ang sinasabi nila, Pastor, is si Manny Pacquiao daw ay uutuin lamang ng mga Yan. nakapalibot sa kanya. Yan. Gusto Dahil ko naman siya daw ay, mapakinggan. dahil siya daw po ay walang alam at paglalaruan lang siya ng mga nakapalibot. Sabi Yan. nila, si Manny Pacquiao talaga, mabait yan, matulungin. Kaso nga lang, baka pag siya na ang naging presidente, baka katulad rin lang ni Joseph Estrada. Magkaiba po ang senaryo kung kay Joseph Estrada siya ihahambing dahil of course malayo si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, hindi ho siya natakot na tayuan ng paninindigan niya kahit ang hari ng norte na si Chavit Singson ang makalaban niya o yung hari ng Mindanao na si President Rodrigo Duterte ang magalit sa kanya. Hindi ko siya natakot. Nanindigan siya kung ano yung alam niyang totoo, tama, at nilabanan niya kung ano yung alam niyang mali. Kaya nakikita ko na ito ang taong may paninindigan na hindi yuyukod kahit kanino at dahil siya'y lumuluhod lamang sa Diyos. Amen. Talaga pong siyang karapat-dapat po natin iluklok doon sa palasyo. Kasi matagal na tayo nag-pray. How many decades? Siguro pag-umpisa pa na maging independent po tayo. Though of course yung mga past presidents natin ay sa una ay hindi pa masyadong corrupt. But there is what we call the spiral downward spiral of immorality, corruption, ganun. At talaga ngayon, kahit yung mga tao ngayon na kumbinsido na maganda yung pamamalakad ni Duterte, ngayon ko lang nalaman na talagang hindi pala. Mayroon mga malalaking corruption na ginagawa nila ngayon na hindi lang ipinakikita pero mayroon mga underground. Hindi lang natin sabihin pero nandiyan yan. Kahit lang yung parmali pala. Oo, talagang corruption na pala yan. Okay? Sabi ni Digong na walang corruption. Oo. Pero talagang hindi. Sabi niya, hindi rin maiwasan niya. Oo. So, talaga kung nga po ang hinahanap natin sa isang kandidato, una, may karakter. Dapat maayos siya. Tingnan natin si Manny Pacquiao, meron siyang Christian values. Marunong siya magpakumbaba. Siya po ay hindi nabibili, hindi ho siya korap, masipag siya. Siya po ay mahabagin sa kapwa. Pangalawa, matapang siya. He has the courage to make a stand for what is right. And competent po siya. Kasi nabanggit po kanina ni Bishop Ben na siya ay naging congressman. At ako'y nakadaan doon sa mga kalsada na pinagawa ni Senator Manny nung ako'y nag-conduct ng seminar doon sa Mayglan. So, galing ako ng Pulumulok and then binaybay ko yung Sarangani Provincial Road na yan and then sa General Santos. Pero nung nagpunta ako ng area ng Saglan, yung pagmamaneho ko ay napakasarap kasi hindi pa untal-untal yung aking sasakyan. Unlike dito sa Samar, pag dumaan kayo dito sa Samar o kaya dito sa Leyte, kahit na akala nyo yung tulay ay pantay, yung pala papaganon ang tulay, lilipad yung inyong sasakyan at talaga mahihilo kayo dahil parang dumadaan kayo sa buwan. Pero doon, sa kalsada na yon, ilang taon nang ginawa ni Senator Manny at testimony ng mga tao doon, na si Senator Manny ang nakapagpasimento ng mga kalsada nila doon hanggang sa mga kasuluk-sulukan.
At ako'y makakapag-testify na napakaayos ng mga kalsada na ginawa. So competent po siya sa public service. Meron na siyang command responsibility. And Yes. yun, nakita ko na yun. Bakit si Manny Pacquiao? Bakit siya? Yan. Ito yung katanungan din. Si Manny ba may kakayanan na mamuno sa ating bansa? Sinagot na siguro ito yung kanina. Pero at least, Bishop, meron kang idadagdag doon. Siya ba ay may kakayanan na mamuno ng ating bansa? Yes, mayroon siyang kakayahan mamuno ng ating bansa dahil he is a Christian at ang kanyang platform of government ay God-fearing leadership at mayroon siyang plumb line o kaya map na gagamitin niya. I believe Bible kasi kahit sa ibang bansa, Amerika, they are using the Bible. Dito din sa atin, pag haurar ng presidente, nakapatong ang kanyang kamay sa Bible, kaya lalo na siya is God-fearing. At kung ma-elect man siya sa president, ay kaya niya mamuno at mayroon namang mga advisors siya na mga God-fearing na mayroong experience at mga professionals yan. So kaya niya yan. At saka yung sinasabi niya na ilan ba yun? 22 round na agenda 22 niya. rounds. 22 rounds. So oo na, maalis yung yung corruption. At saka meron siyang papahay at mayroon siyang para sa mahirap para ang ekonomiya natin ay umangat at makadiyos na pamamahala at ekonomiya na talagang hindi lang sa NCR kundi hanggang down sa mga iba't ibang lugar na for Luzon, Visayas, and Mindanao at marami pa ang gusto taxation. Yan. Kaya makita ko kayang-kaya ni Manny Pacquiao dahil mayroon naman mga advisors siya. Sa kanya pag-speak ay kaya naman niya magsalita ng English. Total, mayroon namang outline yan eh. Mayroon niya nag-speak na siya sa isang Harvard. Isang college doon sa Amerika. Sa Oxford University. Oxford, oo. So kaya niya na yung mga pag-speak niya sa ating bansa, sa pag-address niya sa mga tao, kayang-kaya. Total, Pilipino naman tayo, pero mostly English ang ginagamit. Talo. Tagalog si Irap, Tagalog talaga. Kayang-kaya, I believe 90% to 100 kaya ni Pacquiao pa itong ilid itong ating bansa. Amen. Tama po. Talagang number one Yes. doon na bakit makaya ni Manny kasi yung backup niya ay ang Panginoong Diyos. Yan talaga, yan ang number Correct. one na dapat Correct. natin Amen, isipin tayo mga lalong-lalo tayo mga born again Christian na Correct. Tama. kung ikaw ay naniniwala sa Diyos 100%, dahil kasi minsan nakukulangan yung pananampalataya na sa Panginoon kasi nga kulang yung yung pananampalataya nila kay Manny kasi nakikita nila in in the man's perspective na walang Tama. pinag-arang ganon. Pero kung ikaw talaga ay naniniwala sa Panginoon 100%, there is no doubt He is able, He has the capability to run our nation in prosperity. Yan, that is what I believe. In prosperity and in the fear of the Lord. And mind you, brothers and sisters, that if Manny will sit in the palace, yung gospel na parang naghihirap tayo sa mga government agency. Kaya Bishop Ben, bakit minsan yung akpel natin na talagang yung nahihirapan tayo makapasok? Dahil Nahihirapan maraming tayo sa province. maraming mapapilis yung natin, bubunuin natin Yeah. para tayo makapag-Bible study sa Cebu. mga agencies. Kaya sabi ko, mag-retire na ako. Huwag muna. Tayo, Itay na muna natin ang 2022. Pabalik-balik tayo. Pero sinasabi ko sa mga pastor,
kung si Manny nandyan, gawa lang siya ng memorandum, gawa lang siya ng circular, That's right. executive memorandum, That's right. 100%. Yuyuko yan yung mga Yeah. ayaw. Sabi ko Oo. kasi, Di ba siya ang gumawa ng ng Bible ito na Bible month. Bible month? Ayan, Bible yung Kay Manny Pacquiao yan Bible eh. month. Siyang Bible month, kay gumawa Manny ng Pacquiao batas yan. na yan, yung Bible month, Oo. pagkaupo niya. Di ba? Makikita natin Ano talaga yung contribution ni Manny Pacquiao sa ating bansa para sa ikabubuti ng bansa natin. Tapos number 1 talaga yung gospel niya, yan ang yung parang priority ni Manny talaga, yung Panginoon ay may taas eh. Oo, yung priority ni Tama Manny po. may It's taas true. talaga dito sa ating bansa. Because we are we are known for being the only Christian nation in the Far East, and yet naalala ko during I think 1970s or 70s and 80s, we were called as the sin capital. Manila is the sin capital of the world that time. Oo, tama po. Nagkakaya po sa ating mga kapitbahay, mga bansa. Para sa akin, Pastor, ang punto ko kung bakit si Manny Pacquiao ay qualified na maging presidente. Kasi ako, nagta-travel ako sa napakaraming bansa. And sometimes hindi nila kilala na pag sinabi kong from the Philippines, pag sinabi kong Pacman or Pacquiao, the champion. Si Manny Pacquiao bilang isang champion na hindi kayang pantayan ng kahit na sino, ay kilala at iginagalang sa buong mundo. That's right. That's right. Dahil Bigyan ng hindi lang karangalan. siya ay champion, kundi dahil mabuting tao siya. Isang karangalan sa buong mundo na maging That's right. presidente si Manny Pacquiao dahil right. siya ay mabuting kalooban. Siya ay mabuting tao. Siya ang refleksyon ng mga Pilipino sa kultura ng pagiging mabait, maayos. Hospitable, ganon. Oo. Tama po yan. We are known for our hospitality as a Filipino. At of course, Correct. pinakita yan ni Manny. I think, nabasa ko, saan ko, sa Africa, meron siya doon pala pabahay din. Hindi lang dito sa Pilipinas siya Tama po. tumulong. Meron siyang Correct. mga compassion work doon. Hindi lang dito sa atin sa Pilipinas. Oo. Oho. Dahil yung mga talaga may passion sila sa mga mahihirap. Lalong-lalo na dito sa ating bansa, sarili niyang bansa. Tulungan talaga niya. So, tinitingnan nila yung abilidad, yung capacity. Meron ba daw si Manny Pacquiao? Para sa akin, nasa kanya ang Yes. full potential ng isang servant leader para sa ating bansa. Yes. Kasi naging congressman siya, naging senador siya, at naging presidente siya ng PDP. And he's been surrounded by many great men and people na punong-puno ng karanasan at karunungan. So, I think we just have to give him the shot. Amen. Pero of course, maganda yan na he is surrounded by yung mga men and women na talagang intellectuals, but much more is that he is surrounded by praying men and women, godly. Yun ang sinasabi ko. Because actually he's surrounded by so many men and women who fear God. So talaga ang totoong merong kakayanan yung mga tao may takot sa Diyos. Hindi nabibili yan eh. That's true. Maraming mga spiritual prayer warrior. Yan kanya. talaga. At saka Yung authority po niya eh. Di ba? Yung authority niya, yung influence niya ay authority niya because ang buhay niya na bago. Naranasan niya ang tunay na pagbabago. Kaya kaya rin niyang i-implement ang pagbabago sa bansa natin dahil siya mismo ay nakaranas ng totoong pagbabago. Talaga po Oo, ganun. that's true. Dahil paano ka magbibigay sa iba na wala ka, hindi ba? How can you give to others if you have nothing? As far as transformation is concerned,
he is totally transformed, and he can also transform the nation using, of course, the authority as a The Word of president. God. Opo. Of course, as a word of God also. So talaga pong hindi po tayo dapat mag-alinlangan, mga kaibigan, mga kapatid dyan. Lalong-lalo tayo Tama. mga born again. Kaya sinasabi nila that we are now about 16 million born again. Kung halimbawa mayroon tayo 10 million na mga voters, yung mga kabuto, so, kung magkakaisa tayo, 100% we will be able to put Pacman in the palace. So yan ang talaga yung prayer ko talaga, na magkaisa tayo. So, kaya yung mga pastor na parang hindi pa sila masyado kumbinsido, kasi marami silang rason, sinasabi ko sa kanila na mag-pray kayo. Dahil 100% kung mag-pray kayo, kung sino ang susuportaran ninyo, the Holy Spirit will not lead you to support other candidate. Why? Because they are not your brother. And that is what happened to Correct. me. That is what happened to me. It's true. Okay. Nung nag-pray ako sa Panginoon, the Holy Spirit, I believe 100% that it came from the Holy Spirit. Sabi doon sa kay Laban, bakit ko ibibigay yung anak ko sa iba na mayroon naman akong, ang kapatid ko ito si Jacob. And that is, yan yung kuwan ko. Yan yung pivotal points doon ko sa mag-decide ako na I will support Pacman to the end. Kaya sabi ko sila, mag-pray kayo. At nakakalungkot din lang minsan yung mga friend ko, sabi niya, pastor, palang wala kang discernment eh. Kasi daw Para sa akin, oh, para sa akin, pastor, nung una po ay, ang akin kasing kinalakihan ay sa kampo. So, ako'y lumaki sa Campo Crame, sa Campo Aguinaldo. Kaya ang first choice ko talaga si Lacson kasi magaling talaga si Lacson sa leadership rin, sa discipline. Pero nung nag-pray nga ako, wala naman ibang pumasok sa akin. Hindi po pumasok sa akin yung ibang kandidato. Although, isa sa pinakamagaling na unang nag-fill up sa posisyon ay si Bato. Siya ang may legitimate na PhD. Pero si Lacson ang tinitinan ko nung una. Pero nung ako'y lumapit sa Panginoon at talaga nag-pray ako, kung magpapakatotoo lang tayo na lalapit tayo sa Panginoon, hihingi tayo sa Kanya kung sino ba talaga ang gusto niya. Talagang ang puso ko nabuksan at nakita ko na talagang si Manny Pacquiao ang merong puso ng Diyos. Sa pangalan pa lang niya, Emmanuel. Talaga. Yeah, Emmanuel. Kaya talagang kuan walang pag-aalinlangan talaga nung when the Lord gave me that verse na 100% He is leading me to that. At I am challenging to every pastors kayo nakikinig ngayon. At kahit mga members na parang ayaw pa ninyo kay Manny, ang yung advice ko sa inyo ay mag-pray kayo. Dahil alam ko na mag-pray kayo. Pero yung prayer ba na heartily ba na sasabihin mo, not my will, but your will be done, Lord. Kasi minsan, bakit? Sasabihin mo, That's right. ganito ang, kukuhanan ko. Kasi, mayroon na, yung preconceived ideas. So, Permissive ang Holy will. Spirit, yung Holy Spirit ay hindi na makapag-work sa atin kasi nga, mayroon na tayo pinilidan. Okay? Pero kung sasabihin natin, not my will, but thine will be done, I believe 100% the Lord, the Holy Spirit will never lead you to support other candidates. Why? Again, this is That's original. right. They are not your brothers. That's right. Correct. Yeah. Kaya na sinasabi sa Bible sa Deuteronomy na pagpili ng isang hari ay you must choose a man who is your brother, ay patid mo o kaya ay katribo. So, yun naman ang nakita natin na ilan sila ng mga presidentiable. Ayun. Kaya kahit ba dito sa amin sa Tacloban ay makita mo mga barangays, bongbong talaga. Bongbong yan at saka kahit ano. Pero yung aming si Salazar talagang pero nung
naglagay ako ng tarpaulin ni Manny Pacquiao sa labas. Ang mga tao ay kita, ano pala si Bishop, Manny Pacquiao pala. Kinausap ko yung aking mga board, plastic, sabi ko, mayroon tayong freedom to choose. Alam ko tayo ay wari-waray at Bongbong Marcos mostly dito. Pero para sa akin ay nag-pray ako at hindi ko kayo dinadala, ay ang sa akin ay si Manny Pacquiao. And tapos ayun, okay naman ang aking mga ang aking board. At saka yung iba. Pero yung iba ay talagang pastor, talagang gusto namin si Bongbong Marcos. Sabi ko, walang problema. Huwag tayo mag-aaway. Congregation, mga members, saka sa pastor, huwag tayo mag-aaway. Mag-asawa, huwag tayo mag-aaway. May Kung isa kalayaan. ay kay Pacquiao, isa kay Bongbong Marcos, hayaan natin. Mas importante ay talaga rin sa sport at politics. Pag pili ng isang kandidato na aspiring for an office, kung siya ang will ni Lord, so be it. Hindi makapikto ito sa ating relationship sa mga pastors o members. Kasi dati talagang nakakapikto ito, nag-aaway yung mag-asawa. Pero yan ang kuan ko yung I will be making again not of course an issue, but again my opinion as far as politics now, na I will now be be strong ba. Kasi yung mga sorry to say this, no, this is from my heart, no, galing din sa akin puso, na yung mga denominations, meron isang denomination na sabi nila kami po ay non-partisan kami, ganyan. Sa isip ko, sinabi ko sa kanya, kung tayo lang manalangin lang, if we are just going to pray, kahit yung natin, yung founder, kahit sino, at ang kailangan po tayo, lahat mag-pray, na the Lord will lead us to whom we will give our sacred vote. That because that is sacred. Okay. So, sabi ko sa kanila, yan ang dapat. Hindi yung galing sa ating, sa ating, sabihin na itong, yung carnal mind, yung fleshly mind, yung tumitingin sa, tumitingin sa sanlibutan o sa mga standard of the world, but look on the leading or pray for the leading of the Holy Spirit. Dahil para sa akin na kung akong masusunod, because unity yung ministry ko, kung magawa ng natin, mag-black voting tayo, mga born again, lahat, walang maiwan eh. That is my prayer, that's my desire. But it may not happen, or it will not happen, it may or will not happen, pero yan ang desire ko. Malay mo, okay? At that voting time, date. Pareso tayo ng desire. I-change sa Panginoon Actually, yung isipan mo. Pastor, we are working on it. Yeah. We are working on it dito sa Dulag. Yeah. Na magkaroon kami ng black voting. That's right. Yeah. And we are contemplating and discussing and brainstorming, and somehow we felt that this is something that we have to start. Yeah. Kasi kung hindi tayo magkakaroon ng united mindset, united declaration, united na position, wala mangyayari. Oo. Yan nga. Iisa naman dapat ang puso natin. That's right. That is my prayer actually. Every night that is my prayer. Lord, we had been praying for a godly leader. Not only the president, no? Yung piliin natin yung mga godly. For instance, yung mga senator, si Cayetano, si Villanueva, at si Belica. Si Belica. I will vote for Belica. Kahit nandoon siya sa kabila, ang nalaman ko, nandoon siya kay BBM. Pero basta Christian sila, kahit sa mga local positions, kahit yung gobernador, ibubuto ko talaga yung Christian. Wala, hindi ako magpapanuko sa pagpili sa kanila. Dahil yung espiritu ko ay kaisa nila. We have one spirit. Correct. Tama po. Kaya ipag-pray natin, Pastor, righteous leadership na talaga. mag-black voting talaga tayo. Hindi yung sasabi na non-partisan tayo. I am saddened with that. Yung sinabi dito sa amin sa CPMA
na ano, Apo. itong grupo natin ay non-partisan. Sabi ko sa loob-loob ko, bakit naman kayo mag non-partisan? Meron tayong kandidato ng Panginoong born again yan, 100%. Bakit hindi natin pagkaisahan? Hindi isahan ha? hindi isahan, pero pagkaisahan si Manny Pacquiao na ilagay natin doon. Yan ang prayer ko, yan ang desire. From apari tulo, lahat ng mga born again, kung magkakaisa tayo, 100% we will have him in the palace. Right. Bagay, matagal pa naman ang Mayo pa, kaya maraming mga religious leaders na sasama yan kay Manny Pacquiao. Yung yung El Shaddai, ikita ko dahil ang kanyang ay si Atkinsa, El Shaddai yan. Sana madala. So, yan ang pray natin. Pagkatapos ngayon, mayroon naman mga developments ngayon. So for instance, si Go. Joel. Si Go ba presidential si Go. Nag-back out, nag-withdraw. Pray natin na yung PDP nila ay suportahan nila si Manny. Yan yung pinag-pray ko. Kasi wala na silang candidate. Wala silang kandidato sa president o vice president. So, yan yung pinag-pray ko na the Lord will touch Digong na ang suportahan niya si Manny. And there is nothing impossible with that. Nag-usap naman sila. Nga. Yan sasabi ko na wala imposible. Ewan ko kung anong kinusapan noon. Pumunta si Manny doon at ang alam ko, dinala siya ni ni Bongo doon, di ba? Siya ang nag-arrange, di ba? Si Bongo ang nag-arrange noon. At malay mo, nagkausap na sila ni Bongo at saka ni Manny at saka ni Digong. Hindi lang natin alam. Tingnan natin. Well, actually, kahit hindi suportahan ni Pastor, kahit hindi suportahan ni Presidente Duterte si Manny Pacquiao, basta si Lord ang masunod sa buhay niya, panalo siya. Amen. 100%. Hindi natin pwede ibigay ang kalwalatian kahit kanino. Amen. Help from above. Yes, so ating pong oras po ay natapos na. So, Pastor Ferdy, meron ka pang masasabi, your parting words or idadagdag mo dahil yung oras natin 7:40 na pala. Okay. Okay. Anuhin ko lang po, isa-isahin ko na lang yung 12 rounds agenda ng ating mahal na Senador Manny Pacquiao. Yung una nga po ay stop corruption. Pangalawa, yung economic growth and development. Yung pangatlo, employment. Yung pang-apat, free housing. Yung pang-lima, sustainable livelihood. Pang-anim, yung healthcare. Yung pang-pito po, yung education na itutuloy niya na mas lalo pong paigtingin ang specialized education. Yung agricultural development na dapat talaga tutukan ng bawat presidente pero napabayaan ng maraming presidente ang agricultural development. Kasama rin po ang infrastructure development, ang judicial reform na dapat mapabilis ang pagpabibigay ng hustisya. Number 11, increase safety standardization na talagang maging mataas yung standard ng ating mga paggawa dito sa Pilipinas. And yung number 12 ay yung tamang paraan ng war on drugs. And so kasama rin po number 13 yung empowering sports development. Number 14, strengthen international treaty agreements. Number 15, develop tourism areas. Number 16, defend our territorial rights. Number 17, automation of all government agencies para mawala na talaga ang tinatawag na red tape. And pinasimulan na rin yan ng mga magagaling natin na mga Christian leaders sa katauhan ng magkapatid na Belgica. Ang pang-18 ay additional power supply. Number 19, internet signal improvement. Number 20, lowering of taxes. Number 21, renewable energy development. And number 22, empowering youth development. Yeah. Yan po ang 22. Okay. 22. Dami. Marami. Praise the Lord for that. Amen.
So, Bishop, ang kuan mo, parting words mo. Okay. Okay, at itong sinabi ni Pastor Prince na 22 agenda ay may nagtatanong saan mo yan kinuha? Sabi niya, siya ang may idea yan. Siya, sa kanyang na-create yan habang nandoon siya sa Amerika. Tama po. Naghihintay siya doon ng kanyang time para sa boxing. Dahil the Holy Spirit is guiding him, nag-decision na siya na tumakbo. Kaya nabuo niya ang 22 round agenda niya. Ay parting words ko para sa ating lahat ay para sa hindi pa nakaka-decision na mag-support ng isang God-fearing candidate ay pray and pray and pray kasi ito na ang answer ng ating prayers. We have been praying for a long time for a God-fearing leader. Hindi lang leader sa local kundi national yan. Kaya yan na ang presidente. Hindi, sabi niya, hindi yan para sa kanyang sarili, kundi para sa bayan. At ibibigay ko rin ang verse natin na Proverbs 29:2. Ang sinasabi dito, when the righteous are in authority, the people rejoice. Kaya doon sa mga presidential siya ang natatangi doon na righteous leader para sa pinaka-top na leadership as a president. Okay, kaya kung ibang manal sabi sunod but win the wicked role, the people mourn. Ayaw natin na bumalik yung ating bansang Pilipinas sa pag-climb. Nakikita natin na talaga kilala tayo sa noong unang panahon 1970s, 80s the second or third tayo sa Japan sa kilala. Pero ngayon ay nahuli na tayo at kailangan natin na ang isang God-fearing plus sa ating mga prayers, pray and pray. God has a plan for this nation. His agenda will come to reality. Okay, the agenda of the Lord, that this nation will be a blessed nation, that the Philippine nation will be a missionary nation, Amen. and that this nation will be a righteous nation for Amen. God's glory. Amen. Wala na po ibang pagkakataon. Yeah, ngayon na. Hindi na bukas. Hindi na Ngayon tayo na. Pwede. hindi na ako makapaghintay sa May 2022. Anong kuan yun? Anong araw yun sa Monday? First Monday, di ba? 9. May 9. May Nine. 9. Okay, so of course, malayo-layo pa rin. At patuloy tayo manalangin. Tayo lahat Pag hindi mga pa tayo Christian. hanggang sa 9, oo. Marami pa tayong kakainin na bigas bago ang eleksyon. Okay, mag-pray pa tayo. At yung prayer ko talaga ay ma-change yung mga isipan ng ating mga kaibigang mga pastor, yung mga evangelist, yung nasa fivefold ministry, at sa lahat tayong each one of us Christians, who love the Lord and who love our country, who love also our brother. Okay? Kailangan Tama. po tayo ay manalangin. So wala na po tayong panahon mga kaibigan. At salamat Pastor Perde o Bishop sa pagpapaunlak nyo sa aking imbitasyon sa ating istasyon. At sana ay masundan pa ito. Masundan pa ito sa, of course, hanggang Mayo pa tayo. At Opo. dala pa tayo ng isa siguro. Parang tatlo tayo. Basta may extra time, oh. Okay. Pastor Fred, hindi ka papunta sa Tacloban. Ano po, na ano ako sa dami ng klasiko. Okay, so bye. Bye muna. Sige lang, Mamaya na sige tayo lang, mag-usap. Bye and God bless us all. Okay.